tatamasan ng pag-ibig ng Diyos Ama. Ang sumunod sa anak niya. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo ng iyong pangangasiwa sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawika ng katiwala sa sarili, 'Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.' Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, 'Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?' Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, 'Ikaw, gaano ang utang mo?' Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, maganda pa ang gabi natin. Bukas ng gabi, darating na daw ang bagyo. Kaya magdasal po kayo ha. Magdasal tayo. Pagdasal natin ang ating bansa. Okay? Uy, parang tulala kayo. Pagdasal natin ha. Tayo'y magmakaawa. Kung ayaw natin matulad sa Cebu. Kita nyo ba? So, malakas daw ang bagyo. Kaya dapat naalarma kayo. Wag lang tulala. Magdadasal tayo. Ngayong gabing ito, narinig natin ang isang talinhaga mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. At ang talinhaga na ating narinig ay tungkol sa isang tusong katiwala. Sabihin nyo nga po, tuso. Alam nyo ba ibig sabihin nun? Mandaraya. Tuso. Ito yung kinukwento ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa isang katiwala na mandaraya. Ayon sa talinhaga, nahuli ng amo na nilulustay ng kanyang katiwala ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag niya ito at pinasulit ang lahat ng pangangasiwa niya. Naloko na ba kayo?
Hello? Hindi pa. O sige, nakupitan na ba kayo? Hello? Parang di ayaw sumagot. O sige, nangupit ba kayo? Kayo na lang. Di ba? Ba, yun pala, kayo pala yung nangungupit. Tingnan mo naman pala ito mga to, di ba? Oo, naloko na tayo. Hindi lang ako, kayo din. Nanakawan tayo. Pambihira tong mga to, oh. Tingnan mo, yung mga buwis na binabayad ninyo, natin, nakupit na. Alam nyo ba yon? Anong pakiramdam nyo? Yung trabaho ka ng trabaho. Tapos pagtingin mo sa sweldo mo, ang laki ng buwis. Tapos pagtingin mo sa kanila, binibili lang ng bag. Pinambibili lang ng kung ano-ano ng mga sasakyan. Anong naramdaman nyo? Diba nakakagalit? Nakakainis? Nakakagalit? Nakakainis kapag ikaw ay nadaya. At ito pa ang mas nakakagulat. No? Yan yung naramdaman noong amo sa ating ebanghelyo, sa ating talinhaga, kasi dinadaya siya ng kanyang katiwala. Pero sa halip na umamin, sa nagawang pandaraya, dinaya pa niya ang amo sa pamamagitan ng pagtatawag. Pinatawag niya ang lahat ng may utang sa kanyang amo. At anong ginawa sa utang? Binawasan. Ikaw, magkano utang mo? 100, gawin mo 80. Ikaw, magkano sa'yo? 100 kabang trigo, gawin mo 70. Grabe, no? Tignan mo, ano nangyari? Binawasan niya. Yung utang sa amo, binawas. Ngayon, sino na ang may utang? Hello? Hello? Hindi nyo alam? Tingnan mo, yung dati, sa amo may utang, kanino ngayon may utang? Sa katiwala na. Ano tawag natin doon? Utang na loob. Utang na loob talaga. Grabe. No? Bakit siya may utang na loob na doon sa katiwala? Kasi binawasan na. So pag wala na ako sa pwesto, pag wala na ako sa posisyon, may utang na loob ka sa akin. Sisingiling kita. Binawasan ko utang mo. Kanino ka na ngayon may utang? Sa amo o sa akin? Sa akin na, singilan time. Galing, no? Talino. Ganyan ba kayo? Ganyan ang taong madaya. Pag nabubuking, sa halip na aamin, anong gagawin? Mandaraya pa rin. Talaga naman talaga ang mga mandaraya. Ano? Grabe. No? Grabe. Ganyan yung katiwala. Madaya. At sa sobrang daya, pati yung tawag sa kanya na katiwala, may daya. Hindi dapat siya tinatawag na katiwala eh. Bakit? Katiwa-tiwala ba siya? Hindi. Dahil ang salitang katiwala, mula sa salitang tiwala, nang ibig sabihin, maaasahan, masasandalan. Hindi ba? Ang daya, hindi naman siya katiwala, pero ang tawag sa kanya, katiwala. Ano dapat tawag sa kanya? Mandaraya. Mandaraya. Sa panahon ngayon, madaming mandaraya. Sabihin mo nga, mandaraya. Mula sa tahanan, hanggang sa eskwelahan, sa lipunan, pamahalaan, at kahit sa simbahan, may mandaraya. Sa tahanan, sino yung mga mandaraya dyan? Yung naisahan ka kasi ang dami mong hinugasan. Daya mo, no? Ayaw mong tumulong. Dinadaya mo kapatid mo, ako sa tanghali maghuhugas ha, kasi wala masyadong hugasan sa tanghali. No, 'di ba? Sa gabi kompleto kayo, no? Ikaw sasabihin mo sa kapatid mo, ikaw sa gabi, ako sa tanghali.
Dinaya mo. Dinaya mo. O kaya, ano yung dadaya sa tahanan? Inutusan ka, bumili ng suka, binigyan ka 50 pesos, pagbalik, wala nang sukli. Ang daya. 'Di ba? Ang daya. No? Ano pa yung pandaraya sa tahanan? Sabi mo sa nanay mo, papasok ka. May project kayo. Humingi ka pa ng extra. Pero, saan ka nagpunta? Ayun, sa mall. Wala naman palang pasok. Sabi, may bagyo daw, walang pasok. Pero pumasok ka, daya. Sa eskwelahan, tingnan mo yung mga mandaraya. Yung mga gustong pumasa, pero nangungopya. Yan. San pa? May project kayo. Anong project nyo? Cross-stitch. Sino gumawa? Yung nanay mo. 'Di ba? Ang daya. Kaya pala ang ganda ng project. Ikaw namang nanay ka. Nanay. Ikaw din ang gumawa ng project. Tapos magugulat ka sa anak mo, bakit mandaraya? Hello? Sino nagturo? Ikaw. Ikaw na gumawa ng project. Ikaw na sumagot sa project. Yan. Pandaraya. Kahit sa lipunan natin, maraming mandaraya. Di ba? Ano yung dayang ginagawa? Pag umorder, PWD ID. Wala namang kapansanan. 'Di ba? Peke yung PWD. Pero, galit sa kurakot. Pero siya, mandaraya. Hindi ba? Bakit ganun? Ang daming ganyan. Sa pamahalaan. Simula sa eleksyon, nandaya. Kaya nakuha ang posisyon. Ngayong nasa posisyon, anong gagawin? Mandaraya din. Kasi sinimulan sa pandaraya. Ngayon binabagyo tayo. Nakikita natin lahat ng pandaraya. Dinaya yung mga project. Kaya tingnan mo, isang ulan lang, gumuho. Nabaha na. Bakit? Kasi substandard. Dinaya. Nadaya tayo. Dinadaya tayo. At ang pinakamasakit, nung iniimbestigahan na sila, pati SALN dinadaya. Maniniwala ka ba? Ganun lang yung pera niya. Maniniwala ka ba? Kabi-kabila ang bahay. Yung asawa, ganoon. Yung anak, ganito. Tapos, ganun lang ang laman ng SALN. Maniniwala ka ba? Sa simbahan, may pandaraya, di ba? Sino yung madadaya dyan? Yung pag-outing, pag-planning, pag-piesta, yan. Pag may lakad, sinong kasama? Hindi kayo magsalita sa Kristan. Yung mga elder nyo, ngayon, sino nandito? Kayo nagsaserve. Nadaya ba kayo? Ang galing nila, no? Ang galing. Ang galing-galing, no? Balikan nyo sila, ha? Ako nagsasabi nito. Ganyan. Ano pakiramdam nyo? Masakit. Masama loob. Itong dahilan, kaya sinabi ni Jesus, ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ganyan, ang mga walang pananalig sa Diyos. Sa oras ng pagsubok, gagawa ng paraan, kahit kasamaan, at nakalimutan ang makadiyos na daan. Tandaan nyo to. Tandaan nyo to. Walang mapapala ang taong madaya. Tandaan nyo yan. Sabihin nyo yan sa mga elder nyo, ha? Walang mapapala ang taong madaya. Dahil walang biyaya ang napupunta sa taong masama. At magandang paalala rin to sa ating mga sarili. Ikaw na nag-iisip mandaya, tandaan mo, walang pagpapala. Dahil walang biyaya ang napupunta sa taong masama. Amen? Amen.